Hi guys, good morning. Vacant na naman ngayon. Kaya, tuturuan ko na naman kayo kung paano gagawa ng puso. Iba na naman ang style ngayon sa puso na gagawin ko. Yung sinasabi nilang puso na walang dulo. So una, kukunan natin ng tingting ang dahon ng niyog. So tulad din nung dati, ang proseso, puputulan ang dulo para madali lang ipapasok sa mga butas ng gagawing puso. So una, ganyan. Then kunin ang hibla ng dahon papuntang harapan at iikis papuntang likuran. Then, so ganyan na. Ang sunod, ganun din ang isa ang gagawin papuntang harapan. Okay? Ang sunod na hakbang ay ipasok sa ginawang ikis, sa likod at sa harapan. Ganyan. Okay, sa susunod nyo pagkita sa akin ay nandun na sa harap ng mga estudyante. Ituturo ko na ito para magagamit na nila. Okay, ganun din. Tulad nung unang ginawa na may dulo, so ngayon ang gagawin natin ay puso na walang dulo. Okay, sa ikatlong hakbang na, pasok sa may mga daanang butas, ang hibla ng dahon ng niyog. Okay, ganun. Tapos sa likuran din, ganun din ang proseso sa harap. So, dahil walang dulo, o hindi matulis yung dulo, ang gagawin natin ay diretso na. Huwag na nating ipaikot. No? Tulad nung ginawa natin nung dati, yung sa una. So, dahil ito ay walang matulis na dulo, so diretso na siya. Ganun. Okay, so ganyan ang resulta. So, wala nang ikutan. Diretso na. So, iba na naman ang kurma ng puso na inyong makikita ngayon. Okay. So, ganyan na ang kurma niya. Sa harapan at sa likuran. So, ang sunod, hugutin ang sa harapan. Hugutin para makuha na ang kurma ng ginawang puso. Okay, ganyan. Okay. Ang sunod, hugutin ang sa bandang likuran ng hibla ng dahon ng niyog. Yan. So, ang ginawa ko ngayon ay yung paggawa ng puso tutorial. No? So, tinunay ko ng video para sa, kahit hindi ko naman estudyante, basta gusto niyang matutong gumawa ng puso. Kasi, ang puso, depende sa gusto sa tao may gusto nito, kahit hindi siya nagninegosyo. No, halimbawa, gusto niyang pumunta ng dagat o kaya maglakbay sa malayo, pwede niya itong maging baon. So, ito na, ang ikalawang puso na ginawa natin. O, iba na ang kurma. No? Hindi matulis ang kanyang dulo. Pero ganun pa rin, ang butas, ang nanatira na sa gitna, so doon daan ang bigas. Hanggang matulis pa rin na gilid ang sukat. Pagkatapos, ilublob sa kumukulong tubig, maring 30 minutes to 1 hour. Kasi depende yun sa apoy ng inyong kalan. O, depende sa apoy kung saan ninyo sinalang ang inyong lulutuang kaldero. No? So, kung masyadong mabilis ang apoy, so maluluto na yan, 30 minutes. Pero kung medyo mahina, so hanggang 1 oras. Pagkatapos, hanguin na doon sa kumukulong tubig, tapos hintayin hanggang matuyo. Kapag wala nang tumutulong tubig, tuyo na yun. So, yun na, pwede na. Yun na. So, okay. So, ikalawang puso na ito na ating ginagawa. Okay. See you next meeting. Kung ano naman puso ang ating gagawin. Salamat. Bye-bye.